Eto na malamang ang pinakawalang silbing interview ni Ted Filon, mga kababayan, nung kanyang imbitahin sa kanyang programa, etong walang kwentang rallyista. Ang aklayan na taga-akbayan, mga kababayan, na congressman na si Percy. Congressman Percy Percival. Si Percival, mga kababayan, na interview ni Ted Filon sa kanyang programa. At ang mga sagot, mga kababayan, walang kakwenta-kwenta. Kaya, parang nadismaya si Ted Filon, mga kababayan, dahil nagsasayang lang tayo ng oras dito sa kongresistang ito. Naanya, mga kababayan, self-proclaim siya, mga kababayan, na siya daw ang pinaka-fresh. The freshest congressman. At hindi nga congressman, mga kababayan, ang kanyang tawag sa kanyang sarili, kundi Congress Mother. Congress Mother. Ay, naku, pwede ba natin sabihin dito? Congress Mother Cracker. Mother Cracker. Excuse me, yung animal. Siya daw ang pinaka-fresh, the freshest Congress Mother in history. Naimbitahan ni Ted Filon kung ano-anong pinagsasabi ng walang kwenta, mga kababayan. Panoorin po ninyo, ha? They're now calling me Congress Mother. They're now calling me Congress Mother. Cracker. Mother Cracker. They're now calling me Congress Mother. Just me, yung animal. Because I'm being called Congress Mother. Being called Mother because being called Mother. Aklang-akla si Percival, mga kababayan, ano? Being called Congress Mother because I was just sworn in. Congress Mother! Fuck! Congress Mother! Cracker! Mother Cracker! In September 2025, I may be the freshest. The freshest! Diyos mio, itsurang yan, mga kababayan. Kung ito ang itsura ng fresh, mga kababayan, ano na lang itsura ng hindi fresh? At ang tutulis ng mga ngipin, mga kababayan, ano? Para yung tik-tik, mga kababayan, na nang bibiktima ng mga buntis tuwing gabi. Ang haba! Ngipin! Member of Congress. I may be the freshest. Wow, the freshest! Freshest Congress Mother. Congress Mother Cracker. Nasa ating linya ngayon si Representative Percival Sendanya ng Akbayan. Percival! Ted Filon, hindi ka naaalingas-ngasan sa pagmumukhang yan. Danya ng Akbayan Party List. Akbayan. Congressman, meron pong inilabas na papel si Congressman Ungab, dating Committee on Appropriations Chair. Sinasabi nga na for sure, mga kababayan, hindi nila yan susuportahan. Bata ito nila tambalos-los eh. Yung mga aklayan, mga kababayan, yung mga kabayan black, basta inilabas ng kampo ng Duterte, it's a pwera sa mga Mother Cracker, mga kababayan. ICAM report, may mga blanco na mga provision. Wag mo nang tanungin yung blanco utak niyan, Ted Filon. Ito ho ba'y inyong kinakatigan? Ano po ang inyong informasyon dito, Congressman? Sige, ini-squeeze natin ang information, mga kababayan, na gustong makakuha ng informasyon ni Ted Filon. Dito sa blankong utak, mga kababayan, tingnan lang natin na kung may makukuha sa info. Kahapon po, na-review din po namin kasi sinasabi po nila na meron na po kami nakuha yung individual members ng House of Reps na physical copy of the GAA. So that we are checking now. Hindi yung GAA, yung sa Bicam, akla. Yan ang problema sa kanila, mga kababayan. Nililihis sila ang usapan ay. Paano, Ted? So wala pa kayong informasyon? Wala po kami informasyon. Apo, hindi. Yung Bicam, tapos na nga yung Bicam na report. Yung mako-confirm ito o hindi pa ho, kasi hindi niyo pa ho ito nakikita na may kopya ho kayo? Yung physical copy po, hindi pa po namin nakikita kahit everyday po akong pumapasok sa session. So anong silbi mo? Napirmahan na. Na-forward na nga sa presidente, hindi mo nakita. Naging congressman pa ito, mga kababayan. Kasi ang sinasabi po nila ay nakuha daw po dun sa mga president during session. How come, mga kababayan, na napirmahan? Tapos, example na lang to si Akla, mga kababayan, hindi nga niya nakita. Tapos napirmahan na ng mga kongresista. Congressman, ano po ang inyong boto sa... Anong boto mo? Si Akla? Sa budget bill nang ito po'y inaprubahan po noong pong 11 ng Enero. Anong vote mo? Ayan. December. Ano po ang inyong naging boto doon sa pagsalang po ng Bicameral Conference Committee report ratifying the proposed budget? What was your vote? Yes. Simulan po ang kwento nung araw na tayo ay nag-take ng oath noong September. Sagutin mo na, Akla. Ang dami mo pang
Kwento. December 25. So, nung araw din po na yun, nagbotohan po ang House of Representatives sa budget. No? So, on the last... Hindi yon. Yung latest, akla. Andun ka na. Bumoto ang House of Reps at ako ay nag-oath after yung vote na yun. So, hindi po tayo nakaboto doon sa unang round ng vote. Hindi yan ang tinatanong. September 25. Hindi. Ito kasing tabingi ng kanyang mukha, mga kababayan, ng kanyang utak, no? Lumiliko-liko ang mga sagot, mga kababayan. Hindi, Congressman. I'm talking about the vote. Excuse me, Ted Filon, Congress Mother Cracker. Gusto niya, mga kababayan, Congress Mother ang tawag sa kanya. Hindi, Congressman. Congress Mother. I'm talking about the votation done last December 11. Manong Ted, if you may let me complete my kwento, Manong Ted. Ang daming kwento. Yung ating protesto kung bakit ganun po yung boto natin. Nung dumating po tayo sa vote noong December, ang boto po natin ay tayo po ay nag-abstain kasi hindi po tayo naging bahagi. Abstain pa, mga kababayan. Sa tingin natin, no, yung nag-a-abstain, mga kababayan, mga walang kwenta yan sila, walang mga paninindigan. It's either yes or no. Ayun, boto. Pag abstain ka, parang, ay, wala akong paki dito. Kung mayroon kang provision dyan na ayaw, ino mo. Binabayaran ka para magdesisyon sa ating bansa. Abstain. Yung prosesong ito ng GAA. Okay. Ang rason niya nag-abstain siya, mga kababayan, dahil September pa daw siya pumasok. Andyan ka na September, October, November, December. Hindi pa ba sapat yan para i-analyze yung mga budget, mga kababayan? Walang kwenta. Abstain. Ayun. So, abstain po on record ang inyong vote. Yes po, Manong Ted. Okay. Walang kwenta, no? Because if you noticed, no? Nag-abstain ka lang pala? Di ho ba but you were present during the deliberation po dito pong yung ratification ng BICAM report Tamad siguro ito magbasa. on the budget, di po ba? You were present, right? Ang ngipin, Okay, you were present. Yes, Manong Ted. Apo. Hindi ho ba dyan sa Kamara, lagi ho kayong may advance copy ng order of business, di po ba? Sa bawat araw po ng plenary session, no? May order of business. Opo, at nakalagay nga doon yung mga aaprubahan yung panukala, kasama po dito yung ratification ng pambansang budget. Tama. Yung po sinasabi Pakinig ka muna. kung may kopya ka ng BICAM report is physically impossible na maibigay sa inyo ng House leadership. Kaya nga in-email Nagtatrabaho ka ba, akla? Yan lang ang trabaho niya Magbasa ng batas dahil mambabatas ba kababayan at bumoto. Hindi alam, mga kababayan, na mayroon palang email. So you have to print thousands of copies, di ba? Kaya nga in-email. Yun na nga yung pinakita ni Ungab. Yes. Right? Na may mga Kaya blanco. During the ratification nito, bumoboto ka nang hindi mo man lang nababasa pinagbobotohan mo, di ba? Manong Ted, select po natin yung ating picture kasi meron pong online na process po ng pag-disseminate ng both order of business. Kasama po dyan yung journal. Wala po doon yung copy. Kaya nga po, Hindi nito binasa, mga kababayan, kaya hindi nakaboto. unang di tayo bahagi ng budget process. Yes, Palaging nirarason niya, September pa daw, mga kababayan. Andyan ka na September onwards. Wala kang silbi. Nilagay ka dyan para bumoto. Hindi pa ba enough magbasa ka ng 4 months? you said that. We understand. Congressman, alam na po namin na kayo po'y dumating lamang. Pati si Ted Filon, naasar na, mga kababayan, dahil ngiwi. Balik ko kung sumagot, Nitong mga kababayan. September, hindi ho kayo bahagi ng budget process, na hearings, etc. But my point is, nung panahon po na pinagbobotohan po ito ng Kongreso, lower house, to ratify or not, no, the BICAM Ratify report, or not. mismo po sa online ng Kamara, hindi pa available yung BICAM report. Tama po. Do you confirm that? Hindi niya alam. Yan po yung aking nakita po mula po sa ating pag-check-up. Parang may pinagtatakpan si Akla, mga kababayan. Yesterday. Tama, di po ba? Kasi po yung... Si Ted Filon, ano ba itong kausap ko? Parang tabingi ata kung magsalita. Tabingi kung sumagot, mga kababayan. Congressman. Congress Mother. Opo. Kaya ho natin pinag-uusapan to para maintindihan ng taong bayan kung ano pong uri ng pamamalakad na nangyayari sa mga
aaproba ng napaka-importante Kasalanan mo yan, Ted Filon. Inimbita mo eh. Yan tuloy na pala mo. The first and last na appearance ni Percival, mga kababayan, sa show ni Ted Filon. Ano kalam, batas. Dati-rati po kasi na hindi pa online yan, yung mga order business na yan, hard copy, yung papel. Dito po kasi ngayon, online na. So my point is, nakakalendar yung ratification ng budget, pero ikaw na andoon present sa hearing, wala kang kopya. Hindi mo alam kung ano ang laman ng pinagbobotohan ninyo. Di po ba ganon? Kaya po tayo malapit isang dahilan po yun. Kaya po tayo dito po sa ratification na ito. Kung yan ang dahilan, ay ino mo yung boto mo, hindi ka mag-a-abstain. Ay, nako. Opo. Just to answer my question, sir, please. Sagutin mo, akla. Walang available copy ang mga kongresista nung BICAM report nang ito po'y pinagbotohan nila to ratify or not, di po ba? Manatid din po ay as far as I know and as far as I am concerned. Wala ano po? Sagot! Diretsuhin mo na, akla, na wala. Yan po yung aking karanasan. Opo. Opo. Natatakot ka ba, akla, na hindi kayo mabiyayaan ni Tamba kapag ibisto mo sila? Para lang humalaman natin na boboto ka, blind ka eh. Dapat kung ganyan, mga kababayan, hindi mo nga nabasa, wala kang kopya, automatic no. Dahil hindi mo alam kung anong pinasa dyan. Hindi mo na-review. Ay, blind ka eh. Paano ka boboto sa isang importanteng panukala na hindi mo man lang nasilip? Kaya nga yung sinasabi ng mga insertions, mga pagbabago, doon na nga po iyon ang sinasabi ho dito na nangyari, di ba? Opo, kaya po nga, ang nangyari ngayon, may naglalabas na mga sinasabing blanco yan. Gusto namin malaman, yung blanco na yun, kailan nakuha yung kopyang yun? Kung the fact... Wala kang maaasahan dyan, Ted. Parang busy yan sa kanyang pagiging mother dragon, mother cracker. Na during the actual voting day, that is December 11, opo, wala pang available copy even online. Di po ba, Congressman? Congress, mother. Wala po akong access at that point. Walang nakita sa Ted Filon, mga kababayan. Yung bang walang access, ikaw lang? O sa buong kamara yon na kapwa nyo kongresista po wala pong access dito po sa online copy nito pong soft copy po ng BICAM report? I cannot speak manoted for other members of the House, pero yan po yung aking karanasan. Kaya ako sinasabi ko as far as I know, as far as I'm concerned. During that point po, wala po tayong access. Puro walang alam si akla, mga kababayan. Okay, sige po. Sige. Salamat po na marami sa inyo pong panahon sa amin pong... Salamat sa pag-aaksaya sa panahon ko, Percival. Ano masasabi niya dito, mga kababayan? Na bakit pinag-aaksayahan ng mga panahon ni Ted Filon ang mga ganitong klaseng utaw o katulad ni Percival, the mother cracker? Post your comments below.